Pinaghahandaan na ng pamunuan ng PHIVOLCS ang posibleng paggalaw ng seismic belt na magdudulot ng malakas na lindol lalo na sa lugar na tatamaan ng Marikina Valley Fault. Para sa detalye, balita mo kami Julius Disamboron. Unti-unti nang nagbabago ang panahon, hindi lamang sa ginagawa ng tao kundi pati ang gantiniin ng kalikasan. Ramdam na ang mga palakas na sakuna o kalamidad, isa na dyan ang lindol. Matatandaan Oktubre noong nakaraang taon gumimbal sa sambayanan ng pagtama ng magnitude 7.2 na lindol sa ilang lalawigan sa Visayas gaya ng Bohol at Cebu. Maraming gusali at kabahayan ang napinsala. Higit sa 3 milyong individual ang apektado ayon sa tala ng NDRRMC. Apektado maging ang turismo dahil sira ng mga matatagal at pinakaiingatan natin mga atraksyon gaya ng mga lumang simbahan. At pinakamasaklap ang pagkawala ng buhay ng ilan nating mga kababayan. Kaya sa mga ganitong insidente, isang tanong ang sumasagi sa bawat isipan natin. Ligtas ba ang ating tahanan pag yumanig ang lupa at gumanti ang kalikasan? Nakatutok ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa mga ito. Isang self-check tool ang kanilang ginawa para madetermina kung ang ating mga tinitirhan o gusaling pinagtatrabahuhan ay kayang tumindig sa isang lindol. Mayroon itong 12 katanungan na kapangunahing tumatalakay sa kasaysayan, disenyo at materyales na ginamit para mabuo ang isang infrastruktura. Layo nitong malaman at mapagandaan ang posibleng panganib na dala nito kapag may sakuna. Unang katanungan, sino ang bumuo o nagdisenyo ng inyong bahay? Sagot ng PHIVOLCS, dapat isang lisensyadong civil engineer o architect. Ikalawa, gaano na ito katagal nakatayo? Isang puntos ayon sa PHIVOLCS kung ito'y ginawa mula taong 1992 hanggang sa kasalukuyan dahil sa mga makabago at matitibay na gamit na materyales. Ito din ba ay napinsala na noong mga nakalaang lindol o disaster? Ang ikatlo, maging ang shape ng bahay kung ito man ay lalo pang pinalawak ay dagdag ding katanungan. Tinitignan din ang sukat ng mga pader nito kung may sukat na 6 inches na kapal at paggamit ng standard size ng steel bars, maging ang mga suporta nito sa kada bahagi. Kasama din ang pag-alam sa pundasyon ng bahay o gusali, soil condition at pangkalahatang kondisyon nito hanggang sa ngayon. Ayon kay PHIVOLCS Director Renato Solidum, dapat aniyang maipaalam ito sa lokal na pamahalaan hanggang sa mga barangay upang mapaghandaan ng mga sakuna at mabawasan ang casualties. Sabi pa ng opisyal na kapag pumuntos ng 11 to 12 ang inyong tahanan, ito'y ligtas. 8 to 10, kailangan pang patibayin at mula 0 hanggang 7 naman ay isang nakababahalang kondisyon. Ang nasabing self-check project ay isang kolaborasyon sa pagitan ng PHIVOLCS, Association of Structural Engineers of the Philippines, National Building Code, Japan International Cooperation Agency at ng Japan Science and Technology Agency. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamboron.